tapat sa habang buhay. Kaya mabuti, Panginoon. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan ng Diyos! Hallelujah! God is good! Tawag na tayo! Woo! Hallelujah. Pakabait ng Panginoon. Kahit signal number 5, meron pumuri tayo sa Panginoon. Ano? Amen. Woo! Bible tayo, Bible! Roma 8:16. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Yes. Sino sa inyo tumanggap na kay Kristo? Taas ang kamay. Ay, pag tinanggap mo si Kristo, nasa sa iyo ang Espiritu ni Kristo. Okay. Ikaw ulit. Lalagay kita rito ulit. Tatlo. Ay, tatlo. Pangalan mo, Marikoy. Si Noel. Ayan. Si Noel, may kaluluwa at may Espiritu. Noel, banda rito. Malapit. Ayan. Ilagay uli natin ang kaluluwa at Espiritu ni Noel. Isa pa ulit. Tatlo. Tayong tatlo ulit. Dalhin yung mga silya nyo. Dito naman kayo. Ilalagay natin yung Espiritu natin ulit yan. Si Kristo, Espiritu ni Espiritu ni Kristo. Nasabi doon sa ating verse, ang Espiritu ang nagpapatotoo. Okay, nangaral si Pastor AJ. Itong isa, hindi tumanggap. Itong isa, tumanggap. Ayan, tinanggap niya si Kristo. Itong Espiritu ni Kristo. Okay, ano pa yung isang example pa natin? Yung Diyos ng kasamaan. Kaya dali ka, dito ka lang dito. Sample lang daw, kaya ito ito, Espiritu ni Kristo kasama ng Espiritu. Actually, nasa unahan ito, sabi nga ni Kuya Soseng. Naway, lubos kayong gawing mabuti ng Diyos. Ang inyong Espiritu, nasa unahan nga ang Espiritu Kaluluwa at katawan, kaya lang nilagay muna natin yung katawan. Ito yung nakikita, gwapo, bagong gupeto, katulad ko. Pangalan mo ulit, Noel. Katawang laman, katawang kaluluwa, katawang Espiritu. Ayan, nangaral si Pastor EJ. Yeah. Tinanggap si Kristo. Ayan, tinanggap si Kristo, hindi katawan ha. Si Nanay Pachi, ikaw ang Diyos. Halika, dito ka sa langit ka. Ikaw lagi ka example kayo para di mo wala. Kaya paupuin niyo dyan si Kuya, si Nanay Pachi nasa langit. Kasama mo yung mga anghel dyan sa langit. Ayan, mga anghel yan, katama mo. Sabi sa binasa ko kanina, sa Roma 8:16, ang Espiritu, tinutukoy itong Espiritu tinanggap ni, pangalan mo ulit, pare Kay. Yan, Noel. Si Richard. Ay, si Richard pala ito. Ito, nagre-represent ito sa tinanggap ni Noel na Espiritu ha. Sumampalataya, sinubo si Pastor Sosay, si Pastor EJ, nangaral, nakarinig ng magandang balita, nagsisi, tinanggap si Kristo. Okay, kailan nagkaroon ng Espiritu Santo ang katawan ni Noel? Nung siya'y sumampalataya, nung siya'y nakarinig ng mabuting balita, siya'y sumampalataya at ang Espiritu pumasok sa kanyang katawan. Itong tatlong ito, elemento na yan, hindi natin nakikita, nandiyan lahat sa loob. Nasa loob ni Noel ha, nasa loob ha. Itong isa, dinaya ng Diyos ng kasamaan, hindi sumampalataya. Ang Diyos ng kasamaan, ang Diyos ng mga taong hindi kumilala kay Kristo. Yan, tayo lahat, nandiyan tayo, either nandun ka, either nandito tayo. Alam mo kung saan ka dyan. Sila'y dinaya ng Diyos ng kasamaan. No? Sinong dumaya sa kanila? Diyos ng kasamaan. Yeah. No? Merong Espiritu. Espiritu, meron din Espiritu. Parang Espiritu. Itong isa may identity itong Espiritu. Diyos ng kabanalan. Holy Spirit, tawag yan. Banal na Espiritu.
Itong isang espiritu din, Diyos ng kasamaan. Kaya itong Diyos, itong Espiritu Santo, ito yung identity ng Espiritong naririto, katangian. Kasi kung wala yung identity, hindi mo malaman kung masama o mabuti yan, kung evil o holy. Yeah. Hindi yung pangatlong Diyos ha, hindi yung pangapat na Diyos. Isa lang ang Diyos, paulit-ulit sa Bible. Yeah. Huwag kang gagawa ng ibang Diyos ha. Espiritu ni Kristo, Espiritu ng Ama, isa lang sila. Hindi sila pangatlo, isa lang. Pero kung gusto mong gawin pangatlong Diyos, nasa sa iyo na yan kung gusto mo. Kasi meron pangatlong Diyos sa ibang religion eh. Yeah. Yung Trinity na tinatawag na doktrina. Espiritu, ang Espiritu nagpapatotoo kasama ng iyong Espiritu. Anong sinasabi? Anong pinatototohanan niya? At tayo yung mga anak ng Diyos. Na tayo, ito, tumanggap kay Kristo ay mga anak ng Diyos. May sino tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay! Sabihin mo, ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Dati, sabi daw sa binabasa natin, Yeah. tayo, nung wala pa si Kristo sa buhay natin, ha? Mm. Nagpunta tayo ng Diablo lahat, kahit ayaw mong maniwala. Official yun. Sige, Kuya Solay, may verse ka, Kuya Solay. Efeso yun eh. Dati, tayo yung patay, nung wala pa si Kristo, lahat tayo. Sabi ito noong una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ayaw. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. Ayaw. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Prinsipe, may tawag pa siya, prinsipe pa ng kasamaan eh. Ang espiritong Ang nag-aari sa mga Espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw kumilala at pasakop sa Diyos. at ayaw pasakop sa Diyos. Mm. Okay? Yes. Sumampalataya, tumanggap kay Kristo. Okay, tatlo, halika rito. May upuan ba kayo na dito? Dati, sabi sa binasa ni Kuya Joseph, tayong lahat, wala pa si Kristo, wala pa tayong naririnig na mabuting balita, lahat tayo ay napasa ilalim sa espiritu ng kasama. Yeah. Okay? Kaya maliwanag yan. Lagi kong gustong mangyari yan para malinaw yan, nakikita natin. Yung verse natin, pag binasa natin, nandyan lagi yan. Lagi nandyan. Yeah. Pag wala yan, wala tayong makita, lalo na ngayon ka lang nagbabasa ng Bible, hindi masyado mong makita, hindi mo masyado ma-visualize kung nasaan ka. Ang Diyos, nasa langit, katawan ni Kristo, kunwari ikaw si Kristo, ang Panginoon, nasa kanan ka ng Diyos. Physical na katawan ni Kristo, narito sa langit, ha? Pero ang Espiritu niya, narito sa lupa, ha? Diba, after 3 days, sumakit ang Panginoon sa langit. Ito yung kanyang katawang physical, na muling nabuhay. Yan yung magandang balita. Yan ang laging ipinabalita namin ng mga mangangaral. Na si Kristo'y bumaba dito sa lupa ng katawang tao, siya ay hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Siya ay ipinako sa krus, siya ay namatay. After 3 days, siya ay muling nabuhay. Yan ang magandang balita. Yan ang balita. Yan ang tinatawag na good news. Binayaran na natin mga kasalanan at ang sino mang maniniwala sa sampalataya sa mabuting balitang ito. Tatanggap kay Kristo, magsisisi. Tumanggap kay Kristo, nagsisi. Ang kanyang ang espiritu ni Kristo'y pumasok sa kanyang katawan. Yeah. Nanawa kayo, espiritu ni Kristo ha? Si Kristo nung bumaba dito sa lupa, bago siya nangaral din ang Panginoon eh. Pagkabaptize kay John the Baptist, ang Espiritu ng Diyos ay pumasok at nanatili sa Kanya. Hindi na sila naghiwalay kailanman. Yeah. Lagi silang magkasama. Hanggang sa langit. Kaya sinasabi lagi ni Kristo, ang Diyos at ako'y iisa. Sapagkat sa Espiritu, hindi naman mabibilang, walang bilang ang Espiritu. Nagkakahiwalay lamang ang Espiritu kapag ka nagkaroon ng Espiritong masama, Espiritong Holy Spirit tawag yan, identity ng Espiritu na nasa sayo. Diyan mo malalaman anong Espiritu nasa sayo. Sabi ng Bible, ang tinanggap natin ay hindi Espiritu ng pagkatakot, Yes. kundi Espiritu ng, ano kayo sasabi? Kapayapaan, Yeah. At disiplin, pag-ibig, kapangyarihan. kapangyarihan, pag-ibig. Maraming identity itong Espiritu na nasa sa atin. Espiritu ng kapayapaan, Espiritu ng pagmamahalan, lahat ng mabuti. Yan ang identity niyan. At pag sinamarize mo yan, Holy Spirit tawag yan. Tawagin natin siya, Holy Spirit. Tumampalataya, tumanggap kay Kristo. Gawa
19 verse 2. Yan ang lahat ng pinag-usapan natin, may verse na. Hindi katang-isip ha. Pag tayo nag-usap dito, walang katang-isip. Hindi ko kinakatha. Hindi ko yan tinuro sa akin ng kahit sino. At ituturo ko naman sa inyo. Hindi. Bible verse. Tawag dyan, purong salita ng Diyos. Napakainit na tinapay yan. Yes. Kaya sige, so, paiulit. At sila'y tinanong niya, tinanggap pa ninyo ang Espiritu Santo ng kayo'y sumampalataya? Oh, Lord, so sa inyo, tinan mo, no? Sabi ni Apostol Pablo, si Pedro yata, si Pablo, tinanggap pa ninyo ang Espiritu Santo nang kayo sumampalataya? At sagot nila, hindi po. Hindi nga namin alam na mayroong Espiritu Santo. Yeah. Hindi lahat ng sumasampalataya, mayroong Espiritu Santo. Tindihan niya? Hindi lahat ng taong sumasampalataya, mayroong Espiritu Santo. Tingnan mo na, unak sabi mo, nung sa araw, pag sumampalataya, nakarinig ang Espiritu Santo, dumarating. Pag binasa mo yan, yan ay sumampalataya doon sa mga disipulo ni John the Baptist. Kaya tripa kayo sa day. Ay tama, sino yung mga tao na yan? At sila'y tinanong niya, tinanggap pa ninyo ang Espiritu Santo ng kayo'y sumampalataya? Hindi po. Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila, kung gayon, sa ano kayo na bautismuhan? Tanong niya, sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Oh, okay. Isang sekta ng religion, ang mga taong ito ay isang sekta ng religion, pero hindi nila pinapangaral si Kristo. Alam niyo ba na sa panahon ito, maraming tinatawag nilang sila yung mga nanampalataya, pero wala ang Espiritu Santo. Maraming religion sa daigdig na ito ngayon, na sinasabi nilang sila ay sumasampalataya o isang mananampalataya, iba't ibang religion, pero wala ang Espiritu Santo. Alam niyo kung bakit? Sabi nila, hindi nga po namin alam na mayroon palang Espiritu Santo. Hindi nga nila alam eh. Yeah. Hindi nga nila kilala si Kristo eh. Kasi ang tama lang ng pananampalataya, kaya sinabi, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Yes. Kaya yung pananampalataya sa mundong ito, na hindi kasali si Kristo, wala ang Espiritu Santo. Hindi nila alam yun. Wala silang idea. Hindi nga nila alam na meron silang kaluluwa. Maraming mananampalataya. Hindi nga. Dami kong napuntahan mga nakausap ng mga tao eh. Sabi ka, diretso ka kami sama. Hindi nila kilala si Kristo. Pero may mga espiritu silang nakakausap pa. Pero yung merong identity, holy na espiritu, wala sa kanila. Ibang uri ng espiritu ang meron sila. Sino tumampalataya kay Kristo, taas ang kamay? Yung lamang mga taong nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo, sumampalataya, nagsisi, tinanggap si Kristo na Espiritu. Yun lamang ang merong Espiritu Santo. Kaya ang tawag sa kanya, identity, Santo, mabuti, holy. Yes. Yung iba nga, ginawa yung Diyos eh. Holy Ghost pa nga tawag dyan. Espiritu mabuti. Yung Espiritu na yan, yan ang pipigil sa iyo kapag ikaw ay gagawa ng masama. Kaya nga tinawag siya holy. Pag gagawa ka ng evil, yan ang pipigil sa iyo. Para ikaw ay hindi gumawa ng kaibilan, ng kasamaan. Sa oras na tinanggap mo ang Espiritu na yan, ang tingin sa iyo ng Diyos, ikaw ay banal. Yeah. Tayo'y ginawang banal dahil sa Espiritu ni Kristo na banal. Hindi dahil sa si Noel ay gumawa ng kabanalan, kaya siya naging banal. Kundi ang Espiritong banal, ginawa siyang banal. Yes. At dahil siya ngayon ay isa ng mabuti, banal, gagawa yan ng mga kabutihan. Itong isa, kahit gusto niyang gumawa ng mabuti, hindi niya magagawa. Maaaring gustuhin lang niyang gumawa ng mabuti, pero hindi niya magagawa. Hindi niya kaya. Bakit? Walang kapangyarihan. Ang tawag dyan, kapangyarihan. Yan ang kapangyarihan na tutulong sa iyo na lumayo sa kasamaan sa iyo. Yeah. Pero totoo tayo? Yes. Itong isa, akala lang natin tumanggap kay Kristo. Kasi ang tumanggap kay Kristo, Diyos lang nakakaalam. Hindi natin alam kung sino talaga sa atin ang tumanggap kay Kristo. Ang nakakaalam lang, yung may katawan. Paano mo malalaman? Kapag yan ay dumaan sa isang lugar na merong kasamaan,
Itong isa, ayaw yan. Itong isa, kahit tumayaw yan, wala magagawa para yan tupang may tali sa ilong. Pupunta yan sa kasamaan. Bakit? Hindi na kaya. Yeah. Wala ang espiritu mabuti, Yeah. santo, kapangyarihan na lumayo sa kasamaan. Yes. No, kilala nyo sino yung pinakamayaman sa silangan? Hindi naman ako yun no? Yo. Si Job. Sabi ng Diyos, di ba? Oh. Sabi ni Satanas, nakikita mo ba ang aking lingkod na si Job? O lagyan natin ang pangalan ng Job. Siya'y lumalayo sa kasamaan. Pinagkamalaki siya ng Diyos. Kaya nga, pag ikaw ay lumalayo ka sa kasamaan, ayaw mo ng masama. Ipagmamalaki ka ng Diyos doon sa langit. Sa langit nag-uusap yan ha. Ano yung patsit? Ito langit ha. Ito ngayon si Satanas, halika. Ikaw, parang ikaw, halika. Hindi ka naman kamukha ni Satanas, halika. Isang araw, sabi doon sa aklat ng Job, Yes. umakyat si Satanas sa langit. Si Satanas nung araw may access sa langit. Nakatayo. Tayo. Sabi ng Diyos, kumari ako si Nanay Pati nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Yes. Sabi ni Satanas, Kapatid. Yeah. sabi ng Diyos, tinanong siya may access siya sa langit noon yan pero ngayon hindi na bago umakyat si Jesus sa langit, sabi ni Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas parang kidlat. Hindi na siya pinayagang pang muling umakyat sa langit. Yes. Kaya huwag kayong matatakot wala sa langit si Satanas ngayon, pinalayas na ng Panginoon. Bago umakyat sa langit si Jesus, sabi niya, binigay na sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit. Yeah. At sa lupa. Mm. Kaya, humayo ka EJ, Pastor Soseng, Roland, mangaral ka! Yes. Hindi ka na maaano ng kahit sinong espiritu ng demonyo sa lupa. Yes. Dahil kay Kristo na nandito. Abay, kung kaya ako patayin ni Satanas, di para habang ako natutulog, baka tinusok ang ilong ko, ang puso ko, patay na siguro ako, 30 taon na ako nangangaral. Yes. Sabi ng Diyos, huwag kang matakot, mangaral ka! Yeah. Kaya nga kayo, kahit oras ng trabaho, nangangaral tayo, no? Oh, itanong mo si Job, ano? Yeah. Sabi doon sa aklat ng Job, napansin mo ba, ano? Sabi ng Diyos kay Satanas, napansin mo ba? Napansin mo ba ang lingkod kong si Teka, Job? palitan natin ang pangalan ng Job. Napansin mo ba ang aking lingkod na si Rola? Yes. Siya'y napakayaman, pinakamayaman sa Sanubileta. May palagay ko, palagay, hindi ako nagyayabang. Yeah. Merong gustong magyabang, ipagmayabang mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yes. Wala akong kayang gawin. Sabi ko nga, ako yung isang, ano yan, yung Neo Baby, ano yung baby, ano yan? Yung Neo Baby ba yun? Nepo Baby. Ang ibig sabihin pala ng Nepo Baby, ikaw ay tagumpay, hindi dahil sa ikaw ay magaling matalino, kundi dahil sa iyong ama. Okay. Kaya ang tagumpay mo, ikaw ay napakayaman dahil ang iyong ama ay mayaman. No, nakikita natin ngayon mga nag sa mga social media, yung mga anak ng mga politiko, mga Hermes, mga 1 milyon ng bag, Yeah. mga kotse, 10 milyon. Pero kababata, ang tawag sa kanila, Nepo Baby. Nepo. Kasi yung kanilang ama ay super millionaire, may mga sariling jet. Pero sila wala namang trabaho. Trabaho nila masyal sa ibang bansa. Ang ibig sabihin pala noon, sila ay merong mga bagay na kakaganda na wala tayo dahil ang kanilang ama ay mayaman. Yes. Hindi naman maging masama ang mayaman. O nga, mayaman ako eh. Oh, Yeah. pero kaya ako yung mayaman. Kaya sabi ko sa sarili ko, nung nalaman ko yung definition ng Nepo Baby, isa pala akong Nepo Baby kasi ang aking ama ay napakayaman. Yes. Wala akong kakayanan, wala akong koneksyon, pero mayaman ako. Bakit? Dahil sa aming koneksyon sa aking ama. Yes. Right. Palakpakan natin ang Diyos. Yeah. Okay, balik tayo sa langit ha. Sabi ng Diyos, Anay Pati, di ba? Ano sabi ng Diyos kay Satanas? Nakita mo ba ang aking lingkod na si Job? Palitan natin ang pangalan, Rola na lang, hindi nila kilala si Job. Napansin mo ba ang lingkod kong si Roland? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao. Mabuti siyang tao. Sumasamba sa akin na tumiiwas sa masamang At gawain. umiiwas sa masamang gawain. Bakit? Kasi si Job, lumakad siya kasama niya ang Diyos. Amen. At isang tangian, kapag kasama mo ang Diyos, ayaw mo na kasamahan. Yeah. Aayaw ka na. Tatalikod, lalayo. Hindi yung kapag may nagiinuman, pagilid-gilid kang ganyan sa nagiinuman para inom ka na. Kasi gusto mo maanap makipag-inuman. Yeah.
Okay, nakakita ka ng sugalan, ng topes, ng sabong, pagkilit-kilit ka sa tungan. Naku, ayaw akong pigilan ng kasi. Ayaw akong pigilan. Nakatalon tuloy ako na, yes! Pag-uwi mo, iyak ako sa pera mo. Ang katangian ng isang taong meron kay Kristo, papunta ka pa lang, pumasok pa lang sa isip mo yung kasamaan. Magsasalita na ito, kasama ng iyong espiritu na siyang nagsasalita sa iyong pag-iisip, kaluluwa. Yan ang nagpapaunawa sa atin. Yeah. Papunta pa lang yan sa kanyang babae, magsasalita na yung isip, nais, na kasama ng espiritu ni Kristo. Ikaw, pag nahuli ka ng asawa mo, chuki ka. Sasabihin na agad sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Ipapaalam na agad niya sa'yo, ano ang kahihinat na ng iyong gagawin, consequence. Maraming tao gustong gumawa ng masama, pero ayaw ng consequence. Ako, kung ako lang, kung walang consequence, ako, dahil siguro yung girlfriend na Pastor Rijay na, kung walang consequence, ako, kasarap tayo manood niya, porno na yan. Gusto ko yan, ang katawan niyan. Pag nanood ka ng porno, tingnan mo yung isip mo, blanco. Yeah. Hindi gumagana. Bakit? Ang Espiritu ng Diyos, nakikipag-usap niya sa pag-iisip kahit ikaw ay natutulog. Kaya ka nang kausapin. Yeah. May natututunan tayo! Yes. Hallelujah! Woo! Tinanggap ba niyo? Tinanggap, ano? Yeah. Yung lamang isang nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo, siya lamang ang merong Espiritu Santo. Kung si Nanay Pachi leader ng isang religion na hindi kumikilala kay Kristo, lahat ng miyembro niyan walang Espiritu Santo. Yeah. Bakit? Hindi naman tinuturo sa kanila si Kristo eh. Ang Espiritu Santo, hindi nila pinag-uusapan. Naililigaw lang sila ng Espiritu. Yeah. Akala nila, kasama nila ang Diyos. Pero totoo, hindi. Amen? Hallelujah. Okay. Talo na tayo. Colossus 1:15. Yes, Jose, pakibasa. Colossus 1:15. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Hold! Yes, Jose. Si Kristo Ang larawan ng Diyos. ang larawan ng Diyos. Okay. Hold, ha? Gagawa tayo ng larawan, ha? Gagawa tayo ng larawan. Sabi ko na, larawan ng Diyos, di ba? Yeah. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Okay. O, tuloy mo pa kayo, Tasay. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Hindi pala nakikita, kaya wala tayong nilalarawan. Nakakita naman kayo ng larawan na hindi nakikita. Nakakita na kayo ng larawan. Nung maraming tao, si Kristo nilalagay nila, ginagawa nilang ginto, ginagawa nilang kahoy, etc. Si Kristo pala ay isang larawan ng Diyos, siya lamang ang larawan ng Diyos, ha? Na hindi nakikita, so hindi na iguguhin. Wala siyang physical na anyo. Ang pinag-uusapan natin dito yung spiritual na anyo. Yeah. Okay, ha? Kaya hindi tayo kailangan makagawa ng imahe, o ng eskultura, o ng drawing, o ng isang ginto na gagalagay natin sa kuwintas natin, o ng isang larawan sa ating altar. Yes. Bakit? Si Kristo, andun na sa langit, ang siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yeah. So, ibig sabihin, paano mo ito-drawing ang isang larawan na hindi mo naman nakikita? Yeah. Sapagkat ang Espiritu ay hindi nakikita. Ang Diyos ay Espiritu. Okay, Diyos ay Espiritu. Okay, sino sa inyo mayroong kwintas na Kristo daw? No? Hindi nga natin alam, baka si Satanas yung sa iyong ano eh. Sa iyong kwintas eh, no? Nung araw, pagkaling Saudi, nako, mukha ni Kristo, ganyan eh, ginto eh, no? Good for 3 months eh, tapos na lang inuman, eh, wala na, lasangla na lahat yan eh. No? Sino galing sa Saudi Arabia anong araw? Howdy. Ano, galing sa Saudi, pag-uwi, ang daming alahas eh. May Kristo pa eh, oh, ganun eh. Habang nag-iinuman, nakahubad eh. Si Kristo, laki. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya hindi ko may drawing, tinabi ko na uli yung pisara kasi si Kristo pala ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Okay, tingnan natin paano siya naging larawan ng Diyos. 2 Korinto 3:16. Yeah.
Dahil tapusin mo kayo sa si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, siya Ang panganay. ang panganay. Yeah. Sige, basahin mo kayo sa Basahin natin. Yeah. Ano ba yung Bible mo? Ay, bibitag ba yan? Kaya to sa Kristo na raw ng Diyos na di nakikita siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan. Good. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay Na nasa langit at na nasa nasa lupa. langit at nasa lupa. Di ba sinasabi lagi natin, ang dami nating verse, ay isa lamang ang Diyos, si Kristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Isa lamang ang Diyos. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Isa lamang ang Panginoon, si Kristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Yeah. Walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Okay, yeah. Di ba? Siya ang lumikha sa pamamagitan ni Kristo. Ha? Ang Diyos ang lumikha, siyempre. Pero paano nilikha? Sa pamamagitan ni Kristo. Kaya doon sa Genesis, nagsasalita lang siya. Siya yung salita na nagkatawang tao sa John Yeah. chapter 1. John chapter 1. Siya ang salita ng Diyos na Yeah. nagkatawang tao. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Okay. Ang ibig sabihin lang doon ng panganay, siya yung nauna. Yeah. Ibig sabihin ng panganay, siya yung pinakauna. Yeah. Ang lahat ng nilikha ay nilikha sa pamamagitan niya, ni Jesus. Siya yung pinakauna. Kaya sinasabi ni Jesus, ako ang Alpha, ako ang Omega, ako ang simula, ako ang wakas. Yes. Right. Okay? Okay, Kuya Jose. 2 Corinthians 3:16. 2 Corinthians 3:16. Sabi rito, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talumbong. Hold. Hantuti lang, Kuya Jose. Yeah. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang harang. Yes. Veil. Sa English yan, veil. Veil, yeah. Talumbong. Yeah. Yung isip, mayroon dati yung nakaharang. Lalo na kapag yung isang tao ay masyadong religyoso, hindi niya makikilala yung Espiritu Santo. Yeah. Kapag ang isang tao ay nauna yung religion, no? Nauna yung religion niya, yapos-yapos na. Naku, may balot na yung isip niya. Kaya kung minsan meron naglalagay ng ganyan sa ulo, punta niyo yung mga anong religion to, mga Muslim, meron ganyan sa ulo, yung puti na nakaganyan. Simbolo raw yun ng harang sa kanilang isip. Harang, veil. Veil yun sa lalaki na pati yung bilog na gano'n. Yeah. Sarado. Ibig sabihin, para yung isip, hindi na makawala yan sa kanila. Nakatali na yan sa kanilang religion. Tuloy mo kayo, Jose. Yeah. Ngunit, kapag ang isang reliyosong ito, kasi ang example dyan, Hudyo Ang Hudyo kasi hindi yan tumanggap kay Kristo, hindi nila kinikilala si Kristo hanggang sa mga oras na ito. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talumbong. ang harang sa kanyang pag-iisip. Sige, tuloy mo ba? Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu at ang Hold on, kaya sa nga. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang harang sa kanyang pag-iisip. Ang Panginoon na binabanggit dito'y ay ang si Kristo. Yeah. Ang Espiritu na Sige, tuloy mo kayo sa At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng Ulitin kalayaan. mo nga ulit. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At Ang Panginoong binabanggit dito ay Espiritu ni Kristo. Okay? At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng At kalayaan. ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Yeah. Ulitin mo nga kayo, Jose, parang may kulang-kulang na konti eh. Bibitak ba yung Bible mo? Kaya ulitin mo. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talumbong. Okay. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu Hold. Ngunit kapag lumapit ang tao sa sa Panginoon. Panginoon, Aalis. naaalis ang harang sa kanyang pag-iisip, yung balot ng relihiyon. Yeah. Ang Panginoon na binabanggit dito ay Espiritu. Espiritu. Yes. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay At sa ang atin. Espiritu ng Panginoon ang Nagbibigay sa atin ng kalayaan. nagbibigay sa atin ng kalayaan. Tuloy mo pa kayo, Sasay. At ngayon, naalis na ang At kalukto. ngayon naalis na ang talumbong, ang harang sa iyong pag-iisip, Nagniningning sa ating mga mukha niningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. ang kaluwalhatian ni Kristo ng Yeah. Panginoon.
Okay, unang tanong, teka lang, hold na kayo sa akin. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng kaluwalhatian? Marami tayo salita, hindi natin naintindihan eh. Sino nakakaalam ano ibig sabihin ng glory o kaluwalhatian? Glory sa English yun eh, ano? Sino sa inyo nakakaalam, may idea, ano ibig sabihin ng kaluwalhatian? Or glory, or gloria? Meron, o, tinan mo, wala kahit isa nakakaalam. No? Maliban na ipaliwanag mo yun kasi parang walang halaga sa iyo kasi hindi mo maintindihan kung ano yung salita mo yun. Ano ba yung gloria na yun? Wala, pakailan kayo, tapakain mo na lang sa aso yan. No? Hindi natin naiintindihan yun. Nagniningning sa ating mukha ang kaluwalhatian, ang gloria ng Panginoon. Anong definition ng glory, ng kaluwalhatian? Sa akin, ang glory, kaluwalhatian, ito yung kalikasan ng Diyos. Ito'y kataas-taasang kagandahan, kaningingan, kagalang-galangan, kapangyarihan, kaputi-putihan, kaliwanag-liwanagan. Hindi ka army na isip eh, ganun yung salita na yun, kaya wala tayong pakalam dun eh. Ano pa kayo sa gloria na? Hindi ko gusto yan. Kasi hindi natin alam. Ang ibig sabihin ng glory ng Panginoon, gloria, no? Pero sinabi niya sa meron akong verse nito para magbasa. Pagdating ni Kristo, Yeah. ang isang taong nakipagtiis kay Kristo ay naging tagapagmanang katulad ni Kristo. At dahil tayo'y tagapagmana, tayo'y makakasabi sa kaniyang kaluwalhatian. Yeah. At tuloy mo para sa sa'yo. Ngayon. Dinipend ko lang yung glory, gloria. Second Corinthians. Nagliliwanag sa iyong mukha ang gloria. Alam niyo, meron ako isang example. Si Nanay Leona, biyanan ko. Examplein ko na yung kilala ko ng ibang tao. Nung araw, ang buhay ni Leona, nanay ni Kuya Edwin, biyanan ko. Pag ganun nag-usap sa telepono, naku po, lahat ng Duterte, lahat ng mura, marinig mo, lahat ng uri ng mura. Kasi nag-aaway sila ng patuloy buhay nga. Buti nga nagkabalikan na bumalik ng Pilipinas. Lahat na ng uri ng mura maririnig mo. Ang mukha niya, lagi galit. Nung siya tumanggap kay Kristo, ang isa lamang ang nakita namin sa mukha niya, may liwanag, Yes. That's right. guminhawa, Mm. may ningning. Yes. No, isa lang yun ha. Yung simpleng physical na nakikita natin sa mukha ng tao kapag siya'y kumilala, tumanggap kay Kristo. Yeah. Nagliliwanag yung kanyang bayan. Yung puot, nawawala. Yes. Palitan ng kapayapaan. Okay, tuloy mo pa kayo sa side. Ngayon, alis ng talakbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian niya na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin At mula ang kaluwalhatian na yan na nagmumula sa Panginoon na Espiritu ang siyang magbabago sa atin magbabago sa atin mula sa isang antas na mula kaluwalhatian sa isang level ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. hanggang tayo'y maging kalarawan ni Kristo na imahe ng Diyos na hindi nakikita. Yes. Yung ating imahe, binabalik ni Kristo. Yeah. Diba sa Genesis? Nilalang tayo ng Diyos sa kanyang wanis, imahe. Oh, yeah. Pero nung sila'y nagkasala, sumuway, naniwala sa demonyo, nalaglag, nawala na sa ng tao, nawala na sa hulog. Yeah. Kaya doon sa, nung winasak ng Diyos ang daigdig, sabi ni Noah, sabi doon, nakita ng Diyos ang mga tao, wala nang iniisip na mabuti. Puro kasamaan na ang laman ng kanilang pag-iisip. Yes. Kaya winakasan ng Diyos ang daigdig isang beses sa pamamagitan ng flood control. Ano ba ng tubig? Ano? Pamamagitan ng tubig. Mabuti Yeah. na lang, may politiko ngayon, may flood control na ghost nga lang. Ulit pa kayo nagpasasay, napakaganda. Ano? Kaya ang isang tumanggap kay Kristo ay nagkaroon na ng bagong imahe. Yes. Dating masama, si Roland na dating masama, ngayon, gumagawa na ng At ngayon, naalis na ang talukbo. At ngayon, naalis na ang talukbo. Nagniningning sa ating mga mukha. Nagniningning sa ating mukha. Hindi dito ha. Mm. Ang pagniningning sa mukha nito, isang pwedeng ningning lang. Maring minsan na nakangiti, pero sa likod niya may itak yan nakatago. Yeah. Yung wala si Kristo ha. Mm. Kasi itong taong wala si Kristo, pwede yung gustuhin niyang gumawa ng mabuti. Pero hindi niya magagawa. Yes. Mm. Magagawa lang niya yan kapag nasa harap ng asawa niya yan. Yeah. Or may pulis.
Father yan nandiyan sa harapan. Or nandiyan si Pastor. Pero pag wala ng tao yan, andyan na yung tunay na siya. Kaya pag nahuli yan, kahit pastor yan, nakita yan, magkahawak sa kamay sa likod, napatay siya. Konsekwensya nga abutin niya. Tuloy mo kayo, Sasay. Yan. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian niya na nagmumula sa Panginoon Kaluwalhatian niya, liwanag na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu na Espiritu, ang siyang magbabago ang siyang magbabago sa iyo at sa akin. Yeah. Hanggang tayo'y maging muling kalarawan ni Kristo na kamukha ng Diyos. Yes. Ang Diyos walang larawan, walang imahe. Sabi doon na larawan na larawan na hindi nakikita. Kaya hindi tayo pwede gumawa ng imahe. Hindi tayo pwede gumawa ng mga images ng Diyos. No, marami akong nakikita ng altar eh. May ama, may ina, may anak pang baby gano'n. May baby pa. Yan, tuloy mo kayo, Sotay. Pusan? Kamusta yun? 18 yun. Alright, dito naman tayo, Galatia 2:20. Galatia 2:20. Sabi dito sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon. It is no longer I. No, sabi ni Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon sa katawang ito. Kundi si Kristo na Kundi si Kristo ang nabubuhay sa ang akin. nabubuhay sa akin ngayon. At habang ako'y nabubuhay At sa habang katawang, ako buhay sa katawang ito, namumuhay ako namumuhay sa ako pananalig sa anak ng Diyos sa pananampalataya, pananalig kay Kristo. na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen. Kahit nung ako'y makasalanan pa. Yeah, pinagdaman ng Diyos sa kanyang pagmamahal sa akin. Kahit nung makasalanan pa tayo, inibig tayo ni Kristo. Nanay Pacho, lalo na ngayon tayo ay namumuhay ng kasama si Kristo, no? Kahit may bagyo, signal number 5, ikaw ang hari. Di ba? Nagpupuri tayo sa Panginoon, ano? Napakabuti ng Panginoon. Yes. Samantalang baka sa oras na ito, lumulurong na sa baha yung karamihan. Yes, right. Napakabuti ng Panginoon, ano? Yeah. Oras na tayo, Rod? Hallelujah. Pa. Okay. Colossus 1:27. Yes. Teka, ulit lang, didiinan ko lang. Ngayon, kung tinanggap mo si Kristo, eto pa ha, ano sabi ni Apostol Pablo? Hindi na ikaw ang namumuhay sa katawang niya. Pwede mo rin sabihin, hindi na ako ang namumuhay ngayon sa katawang ito. Sino tumanggap kay Kristo? Taas ang kamay. Si Kristo nasa sa inyo. Ang banal na Espiritu ni Kristo ay nasa sa inyo. Kaya pwede mo sabihin mo, hindi na ako. Hindi na ako. Hindi na ako ang nabubuhay sa katawang ito. Yes. Kundi si Kristo. Yeah. Amen. Pag naintindihan mo yan, pag nakaisip ka ng masama, papunta ka pa lang, lalayo ka na. Bakit? Ayaw mo na ng kasamaan sapagkat si Kristo ay kasama mo. Yes. That's right. Hindi ka na pupunta daw sa prostitute. Papunta ka pa lang sa prostitute, magsasalita na siya. Sasalita. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, huwag niyong sasaktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Meron siyang sariling kalooban. At siya ay nasasaktan lamang, hindi paggagawa ka ng mabuti, natutuwa siya paggagawa ka ng mabuti. Nasasaktan siya kapag ikaw ayaw mong makinig sa kanya at ikaw ay gagawa ng kasamaan. Yes. Nasasaktan, may pakiramdam. Nalanay pa siya, no? May pakiramdam ng Espiritu Santo. No? Okay? Okay, so sa inyo isa pang verse. Colossus 27. Sige. Colossus 1:27. Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hentil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba, kundi si Kristo na nasa inyo. Pakiulit, beso sa inyo. Yan, niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hentil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba, kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo itong pinag-uusapan natin na ito ngayon, ang tawag dito ay isang misteryo hiwaga na niloob ng Diyos na maunawaan natin. Hindi ito naunawaan na maraming tao wala si Kristo. Hindi nila kayang unawain ito.
ang misteryo, hindi nauunawa ng mga tao wala si Kristo. Yeah. Kahit gaano pa siya kalalim na relihiyoso. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo? Hindi nila alam na may Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat sila ibang uri ng mananampalataya, hindi pa na ipapangaral ang pagkamatay ni Kristo sa kanila. Sila yung mga disipulo pa lamang ni Juan the Baptist. At sa panahon ito, napakaraming religion na hindi naniniwala at hindi nila alam na ang kanilang mga ay mayroon ng Espiritu Santo. Naghihintay pa sila ng kamay na magpapatong at sila, parang siya, magsasalita pa sila ng mga salita na, although may mga pinagkalooban na makapagsalita ng ibang wika. Pero sabi ni Apostol Pablo, higit sa lahat, hangarin ninyong makapagbahagi, makapangaral, makapagpahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo. May ilang pinagpahayagan na makapagsalita ng ibang wika, may ilan din namang pinagkalooban ng pagpapaunawa o pag-i-interpret. May pinagkalooban ng kapangyarihang magpagaling. Iba-iba. Bawat mananampalataya, tayong lahat ay pinagkalooban ng regalo. Yes. Yan ang kailangan inyong alamin. Hindi ko alam, ang kamay ko pala, merong kapangyarihang magpagaling. Napakaraming nang gumaling sa kamay ko. Unang-unang gumaling. Magulang ko, nanay ko. Ako, nagaling ito. Mga anak ko. Malimit, maraming tao. Hindi ko na maalala yung iba, napakadami. Subukan ninyo. Yung kamay ninyo, pag may sakit ng mga anak nyo muna, huwag muna ibang tao. Gusto nyo makatipid ng pang-hospital. Kamay nyo. Sabihin mo, ako'y tumanggap kay Kristo. Nasa akin si Kristo. Yeah. Pag tungkol kamay mo sa may sakit, sabi ng Bible, ang may sakit ay gagaling. Hindi ikaw ang magpapagaling. Ang magpapagaling ay yung tinanggap mong espiritu na nasa sayo. Yes. Si Kristo mismo ang magpapagaling. Kaya sabi ni Kristo, ako'y noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya niyang gawain ang ginagawa niya noon. At higit pa nga rito, sabi ni Kristo, kung ikaw lamang ay sasampalataya. Amen! Amen. Hallelujah! May natututunan tayo. Ilang minuto pa tayo, Rod? 6 minutes. Efeso 1:18. Yes. Peso 1. Ako nababasa kayo sa para mabilis. Nawa ay liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapala na inilaan niya para sa kanyang mga Banal. banal. Nakita mo, banal na tawag sa atin. Bakit? Ang Kristo na lang sa iyo, banal kaya tayo. Banal na tawag sa atin. At dahil ikaw ay banal, ano sabi? Kailangan maunawaan mo. Yeah. Kailangan liwanagan ng Diyos ang pag-iisip mo, sabi ni Apostol Pablo, nawa, sabi niya, upang malaman mo ang pagkasa na para doon ay tinawag ka, kung gaano kasagana ang pagpapala na inilaan niya para sa kanyang banal, mga banal. At kung ano ang hindi masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Yan, merong kapangyarihan na kumikilos sa atin ngayon, ano? Hindi nyo nare-realize, may kapangyarihan na palang kumikilos sa atin, wala pa tayong kamalay-malay. Paano natin malalaman yan? Salita ng Diyos. Eto, nagsasalita ang Diyos. Tinuturuan tayo. Kapag si Kristo tinanggap mo, mayroong isang kapangyarihan na napaka-makapangyarihan, napakalakas na kumikilos ngayon sa iyo. Yeah. Hindi dito, ha? Hindi dito. Tingnan nyo, ha? Sa mga banal, ha? Ito yung tumalikod, ha? Ito, hindi. Tumanggap lang kay Kristo sa bunganga, pero hindi sa puso. Kasi ang Diyos ang nakakalam ng puso, Yes. Alam niya kung sino tumanggap kay Kristo, nilalagyan niya ng tatak. Selyo. Ang tawag, Espiritu Santo. Yeah. Ang Espiritong ito ay kapangyarihan. Amen. Kung ano ang hindi masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig, nananampalataya kay Kristo. Yeah. Meron palang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Kaya kaya pala tayo natatakot sa demonyo, no? Yeah. Kaya pala kahit anong gawin natin, pinagpapala ng Diyos, ano? Mayroon palang kapangyarihan.
May kapangyarihan palang kumikilos sa katawang ito, sa katawan ng isang taong tumanggap kay Kristo. Yes. No, darling, no? Kaya hindi mo na magawa ngayon ang kasalanan ginagawa mo noong una. Yeah. Kaya hindi ko na magawa. Gusto ko nga, 3 girlfriend ko. Nung araw kasi 3 girlfriend ko. Hindi ko na magawa ngayon. Isip ko pa lang. Kinikilabutan na ako. Nagagalit, nasasaktan yung espiritong naririto sa katawan ko. Bakit? Yung espiritong iyon ay isang kapangyarihan. Yes. That's right. Ang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig kay Kristo. Sino nananalig kay Kristo? Taas ang kamay. Amen. Mayroong kapangyarihan na kumikilos. Yes. Buhay na kapangyarihan, gumagalaw. Yes. Hindi pantay ang paa, hindi yung isang espiritu na naririto na katulad ng sinasabi sa Bible na espiritu ng kasamaan. Ang espiritu ng kasamaan, pasasamain ka ng pasasamain. Yes. Kaya nga ang tawag kasamaan. Yeah. Hanggang makulong ka, hanggang ikaw ay mahuli, hanggang ikaw ay mapatay. At pag napatay ka na, yung kaluluwa na yan, hindi yan pupunta kung saan ang Diyos naroon. Yun ang ayaw ng Diyos mangyari sa iyo. Yes. That's Kaya huwag right. mong hintayin na ikaw ay matapos ang iyong buhay. Yeah. Sapagkat ngayon pa man, na nasa sa iyo si Kristo, mayroong kang kapangyarihan. At ang isa dyan ay lumayo sa kasamaan. Yes. That's right. Pero ano, totoo ba yung sinasabi mo? Abay, totoo. Pupunta pa lang ako sa kasamaan eh. Ite-text ko pala, maganda itong si ano. Ang dami kayo nag-a-apply sa akin, friend, kakaganda. Pagtingin ko, napang kakikinis ng mga hita. Minsan nakatibak pa nga eh, o delete. Papasok sa isip ko, i-text ko kaya to. Mukhang okay to, magkapi kami dalawa. Pipindutin ko pa lang, nagsasalita na yung Espiritu Santo eh. At kapag ikaw ay nakikinig sa Espiritu Santo, sabi ng Bible, tuturuan ka pa ng Diyos na hindi niya tinuturo sa marami. Kaya ako maraming alam, di alam ng marami eh. Kahit anong iniisip ko pa lang nangyayari na eh. Kuya Soseng nga, sabi niya, iniisip ko pa lang nangyayari na. Ano ba suot niya, no? Minsan may suot ka, nangalagay 100,000. Makakapagsuot ba yan ng tricycle driver? Nakakapagsuot ng halaga 100,000? Eh, ang anak niya kasi, manager ng isang super luxury na mga gamit sa Dubai. No? Kapag yung isang paninda eh, ano na, hindi mabili siguro, ibabargain or papamigay sa mga empleyado. Ay, nakakapagsuot ng mga gamit na super kaganda. Eh, si Roland, ay ikaw nakakapagsuot ka. Wow, tinan mo ako. Ang belt lang muna yan. Belt. Pero pinagyayabang yan. Sinasabi ko lang, ang anak ng Diyos, gusto niya tayong masaya. Yes. That's right. Magiging masaya ka kapag yung gusto mo, binibigay sa'yo ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa'yo, ang tawag sa atin, blessed, masaya. Ang ibig sabihin ng blessing, kasiyahan, Happy. Yeah. happy, Yeah. masaya, you are blessed. Kapag tinanggap mo si Kristo, doon mag-uumpisa ang iyong kasiyahan. Yes. That's right. Umpisa pa lang, kasiyahan, yan ang gusto ng Diyos sa atin. Yeah. Yeah. Naparito ako, sabi ni Jesus, upang mga tao ibigyan ko ng buhay na masaya, kasiyahan, ganap, buhay na panahanggan. Yeah. That's right. Okay, nasa natin ako kayo sa atin. Sabi ko nasa natin kayo sa atin, kapangyarihan 20. Ano, akala natin, anong uring kapangyarihan lang yan, no? Baka akala nyo, kapangyarihan lang yan, baka tumama tayo sa weteng. Hindi. Baka sa loto, hindi rin. Yeah. Baka may mas mataas pa na ang panalo eh. Sandamakmak na trilyon. Trilyon eh. Sana, kaya kayo sa Kung atin, ano ang di masukat na kapangyarihan ng kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang ang muling kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay bumuhay Kristo. Kay Kristo. sa katawan ni Kristo na namatay ng 3 araw at umakyat sa langit. At Ang kapangyarihan ding iyon, no, ang Yeah. tinutukoy dito itong Espiritu, nakasama ng Espiritu ng Diyos. Amen. No, hindi lang Espiritu ni Kristo, ha? Espiritu ng Diyos, Espiritu ni Kristo, nakipag-isa ang ating Espiritu. Ang kapangyarihan din iyon, ang muling bumuhay sa katawan ni Kristo na namatay. At ang, kinuloy mo pa kayo. At nagpupo sa Kanya sa kanan At ng nagpupo Diyos. sa Kanya Sa doon kanan. sa kanan ng Diyos. Amen. At siya roon ay namumuno Yeah. sa lahat ng uri ng pamumuno at kapangyarihan. Mm. Hindi siya nakaupo lamang doon sa kanan, ha? Hindi
hindi lamang, ang kanan ay seat of power. Yeah. Siya ay namumuno. Hindi siya pinaupo lang doon para nakatipwatro lang ganyan. Hindi. Siya ang pinunuro. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng pag-aari. Nasa ilalim na Ng Yan. kapangyarihan. Kaya 21. Mula roon, Mm. siya ay namumuno sa lahat ng paghahari at kapamalaan at kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Yeah. Higit na dakila kanyang pangalan kaysa lahat, hindi Hindi lamang lamang sa panahong ito, kundi kundi sa darating. 22. Yeah. At ipinailalim ng Diyos sa paan ni Kristo Ang ang lahat ng bagay at Yes. ginawa siyang ulo ng lahat para Mga mananampalataya. sa iglesia. Okay? Taas ang kamay na sumasampalataya kay Kristo. Amen. Tayo ang katawan ni Kristo. Kaya tayo every Monday, nagkakaroon tayo ng pagtitipon sa lugar na ito. Sapagkat tayo ang tinatawag na katawan ni Kristo, Iglesia. Yes. At ang ating ulo ay walang iba kundi si Kristo. Yeah. Nasaan ngayon si Kristo, ang ating Panginoon? Siya'y namumuno, naghahari doon sa langit. Yeah. Sa lahat ng uri ng pamumuno at paghahari. Nasaan ngayon si Kristo dito sa mundong ito? Nasa ating mga katawang laman ng didiyan nakaupo sa ating puso. Kaya ang tawag sa kaniya ay Panginoon, siya ang ating susundin. May natutunan tayo? Amen. Ikaw